We need to hear this because this is what the Lord is giving inside my heart. Na sinabi niya sa akin nung una, kung maalala niyo po na sabi niya sa akin, anak, teach my people regarding the correct order of the house, correct order of the family. So ang ating pong title ngayong umaga is Tamang Kaayusan ng Pamilya, Part 2. Okay? So we are really going to talk about this. Hallelujah. Buksan po natin yung ating Bible sa Malachi chapter 2. Verse 16. Malachi chapter 2, verse 16. Listen to this. The Lord says, "For I hate divorce, says the Lord, God of Israel. And him who covers his garment with wrong and violence, says the Lord of hosts. Therefore keep watch on your spirit, so you do not deal treacherously with your wife." If we will study this from verse 13 onwards, makikita po natin dito, God is just simply saying that whenever you come into worship, you will not feel the presence of God. Whenever you try to offer God's sacrifice, like you give your offering, give your service to the Lord, why you can't see any favor in God's sight? It is because of this matter. Tandaan ho natin na ang Panginoon hindi niya po ginusto. What God has joined together, let no man separates them. Malachi chapter 2 verse 13, basahin po natin. You cover the Lord's altar with tears, weeping and groaning because He pays no attention to your offering and doesn't accept them with pleasure. You cry out, "Why doesn't the Lord accept my worship?" I'll tell you why. Because the Lord witnessed the vows you have made with your wife when you were young, but you have been unfaithful to her, though she remained your faithful partner, the wife of your marriage vows. Didn't the Lord make you one with her? In body and in spirit, you are His. And what does He want? What does God want? Godly children from your union. So guard your heart and remain loyal to your wife, the wife of your youth. Ulitin ko po, verse 16, "For I hate divorce, says the Lord God of Israel." To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty, says the Lord of heaven's army. So guard your heart and do not be unfaithful to your wife. God hates divorce. Pastor, ba't natin pag-uusapan ng divorce? Kasi dito nangyayari yung mga kasiraan ng mga kabataan ngayon. It is because of my generation's stupid mistake. Sabihin na natin yung, ewan ko ba yung generation ko, sa amin nagsimula eh. Hindi ako kasali nun, sila lang. Okay? Alam nyo to? It started in my generation that normal na yung pakikiapid, normal na yung may kabit, normal na yung bata, iba yung mami, iba din yung si tita, which is girlfriend din. Alam mo yan, iba din si daddy, iba si papa. Alam mo yan, litong-lito yung mga bata. And this is what happening in this generation today because of this what we call divorce. Pastor, wala naman divorce sa Philippines. Wala nga, pero tinatry nang i-approve, di ba? Ang meron tayo, annulment. Kaya hindi nag-a-annul yung iba kasi mahal. Ang mga bagay na ganito. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi ba kayo nagtataka na lahat ng humihiwalay sa kanilang asawa na nagsabihan sila sa harap ng altar na, "I do." God already made them as one in flesh, sabi ng Panginoon. They become one
There will be no separation. Kaya nga bago tayo harap sa altar o kaya sa mga kababaihan, bago nyo isusuko ang inyong bataan, okay? Dapat siguraduhin nyo munang yung inaiduhan ninyo, yun na talaga forever and ever. Amen. Listen to this right now. Everyone who has left their wives or left their husbands, know this, that the favor of God will not be with you. Your prayers will not be answered. Your worship will not be answered. And know this, that each time you cry out, di ba nakasulat sa salita ng Panginoon sa Malakay, na iniiyakan nyo yung altar ng Panginoon na punong-puno na ng inyong iyak, ngunit wala kayong ibang nakikita. Wala kayong nakikitang resulta. Bakit? Because of what you have done. Pastor, akala ko ba napatawad na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Okay, ang pagpapatawad ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, that's already given. But the Lord Jesus Christ says, if you want to follow me, you will carry your cross. You will follow me. You will obey my commandments. It's no longer you that lives. It is Christ who lives in you. And the Lord is simply saying, love your wife. Love your husband. Wholeheartedly. Hindi natin papalitan yung family order. Amen sa mga mag-asawa. Ang family order, si nanay ang nagmamanage ng finances. Amen mga nanay. Binibigay ba ng mga asawa ninyo mga sweldo nila sa inyo? Pastor, yung asawa ko hindi niya nako, sabihin ko sa inyo, family order. Bakit pastor si nanay ang maghawak? Women are supposed to be managing the household. It's not the husband. Husband is, ang trabaho ng husband, sila ang mag-provide, protector. Na kung saan kapag may pumasok na magnanakaw, sino ang unang iharap? Si tatay, siya ang uumbag, hindi si nanay. Minsan mas matapang pa si nanay kasi nay, may magnanakaw doon. Anong gagawin ko? Diba? Do not change the family order because this disrupts the next generation. Ang ibig sabihin, it disrupts, it changes the mindset of the children and it will affect them. Pastor, matatanda na sila kaya okay lang. No, it's not okay. It's not okay. Hindi okay yon. Kasi habang tumatanda tayo, halimbawa matanda na kayo mag-asawa, tinitingnan pa rin kayo ng mga anak ninyo. Ano kayang makukuha kong lesson sa aking mga magulang? Mag-aasawa ba ako? Hindi, kasi pag nakikita ko silang palaging ganyan, wag na lang ako mag-asawa. Nakikita nyo ito? This is because of wrong family perception. Father, earn. Give it to your wife. Let your wife manage everything. Kaya nga sinasabi ko sa ating mga kababaihan, kapag yung magiging asawa nyo hindi marunong mag-provide. When I say provision, hindi lang sa family. When I say provision, it includes your beautification. Amen, mga kababaihan. Yung pang-parlor nyo, yung pang-pariban ninyo, yung pang-lotion ninyo, yung pampabelo ninyo. Pastor, kasama ba talaga ito? Yes! Alam niyo kung bakit? Makinig kayo mabuti Kasi kasalanan ng asawa ko, hindi siya nag-aayos. Binibigyan mo na bang perang pang-ayos niya? Dapat meron niyang budget. Amen, mga wife. Dapat may budget yan. Tapos maghahanap ka ng maganda, tapos iniwan mo yung asawa mo kasi pangit na, naghanap ka ng maganda, pag pinakisamaan mo yung magandang bagong asawa, papangit din yan. Bakit? Hindi ka marunong magbigay ng budget. Mga kalalakihan, amen po ba? Ayan, magkalbitan na yung budget ko sa beautification ko, sabihin niyo sa mga asawa ninyo. Ano ho? Yan, kaya nga si wife ang nagbabudget ng pera. Okay, let's talk about this. Because actually, one loses favor if you go around
O sabihin na natin, lumihis ka sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon that this is my order. You do not divorce o hindi mo hihiwalayan ang taong inaiduhan mo sa harap ng altar dahil ito ay sacred, sabi ng Panginoon. Ngayon, tanong naman ng iba, Pastor, kung ganun din naman mangyayari, di wag na lang kami magpakasal. Magsama na lang kami. Dahil baka someday, mag-aaway din kami at maghihiwalay. Ito yung sinasabi ng iba. But you know what? That is called living in sin. It is also called, or should I say, it's also considered as sexual immorality. Any sex outside marriage is sexual immorality. Basahin natin sa Hebrews chapter 13, verse 4. Marriage is to be held in honor among all. Ulitin ko marriage is to be held in honor among all. Listen to this. And the marriage bed, B-E-D, is to be undefiled. And the marriage bed is to be undefiled for fornicators and adulterers, God will judge. If a man and woman sleep in one bed, ang tinatawag dito, yun yung pag-defile sa tinatawag nating marriage bed na sinasabi ng Panginoon. So, any sex outside aiduhan or sabihin natin yung before kasal is considered fornication at kasalanan sa harap ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Binasa natin to kanina, sabi niya, fornicators and adulterers, God will judge. Pastor, meron po akong mga kamag-anak na pag-pray niyo po sila. You need to pray. Alam niyo po, ito yung lagi kong sinasabi sa ating mga kabataan, kahit yung mga tinuturuan kong mga estudyante before. Lagi ko sinasabi sa kanila na pag mag-aasawa kayo, siguraduhin nyo na yun. Dahil oras na nagkaanak kayo, hindi na kayo pwedeng mamasyal, hindi na kayo pwedeng gumawa ng ano-ano pa man, na sasabihin yung makikipag-hangout kayo sa friends, hindi nyo na magagawa yon. Oras na lumabas yung bata. Tama ba, Sir Jonas? Tama? Kapag may baby, wala na. Tapos sinasabi ng iba, Pastor, mag-iipon muna kami bago kami magpakasal. Hindi kayo makakaipon. Hindi kayo makakaipon na oras na may bata na that's it. It's the start of another life. You cannot do anything about that. Kailangan nyo bumili ng panggatas, kung ano pa man yung mga gamit ng bata. At kapag lumaki yan, mag-grade 1, sabihin na natin kindergarten, papasok nyo na sa school. Akala nyo tapos na doon? Hindi pa. Mag-grade school pa yan. Mag-high school. Magka-college. Ano yun? Hihintayin nyo mag-graduate yung anak nyo bago kayo magpapakasal? No. Punta po tayo sa pinakamalapit na munisipyo. Kahit mag-west lang tayo. You don't need to invite many people. Invite kapag may blessing naman ng both parents, sila lang. Punta kayo sa magpakasal kayo, at least gawin yung legal. Kapag may blessing na ng authority, that's it. You can do whatever you want sa bed. Kasi hindi na madi-defile yon. It's because it's already blessed. Yun yung hinihingi ng Panginoon. Pastor, paano kapag hindi namin ginawa yon? Will there be consequences? Oh yes, there will be. Wala pa naman ako na-experience na consequences. Oh, naku, mas matakot ka pag medyo tumagal-tagal. Ibig sabihin, God is still being gracious to you. But you know what? There will come a time that God will judge these people who lives in sin. Especially if they know the Word.
Alam niyo po, kapag halimbawa, hindi naman sila Kristiyano, nagli-live-in sila, mas less yung nila, yung kanilang punishment. Pastor, why is it always about punishment? Ganito ba kalupit ang Panginoon? No, God is holy. God also wants you to become holy because you belong to Him. Kasi ang mahirap po sa atin, bakit hindi sinasagot ni Lord yung panalangin ko? Duh! You have to wake up. It's because of these practices. Na akala natin okay lang pero hindi. Sa mata ng Panginoon, ito ay fornication. Hindi ito maaari. Amen? Now, let me ask you something. Pastor, are we all called to be married? What do you think? Lahat ba tayo ay tinawag na magpakasal sa ating spouse someday? Are we all called to be married? Yes, we are. Ito yung sinabi ng Panginoon. And I want you to know, sa mga nagbabalak maging single forever, celibacy is a decision. It's not a calling. Hindi kasama yan sa fivefold ministry. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay humayot, magpakarami with responsibility. Amen? Hindi po tayo basta-basta. Kaya ito, pag-uusapan natin ito, dapat talaga nasa proper ways eh. Isa pang bagay na improper. Sa palagay nyo sa palagay nyo, dito natin makikita kapag nagbabasa kayo ng Bible. Sa palagay ninyo, kapag ang isang lalaki may gusto sa isang babae, kailangan niya bang ligawan at magiging mag-girlfriend sila for a couple of years? Boyfriend, girlfriend for a couple of years? Is that fine? Alam niyo po sa Bible, walang girlfriend and boyfriend. Kapag gusto mo ang isang babae, ang gagawin ng isang lalaki, pupunta siya sa bahay ng babae, haharapin niya muna yung magulang. Okay? Kahit hindi alam ng babae. Sasabihin ni lalaki, may gusto po ako sa anak ninyo. Pwede ho ba akong umakyat ng ligaw sa kanya? Sinong unang i-approach? Paano kapag ayaw ako ng babae? Hindi problema yon. Kasi kapag gusto ka ng parents, gagawa kayo ng dalawang ng paraan. So approach, parang si Pastor Jan, ang una niyang in-approach si Daddy. Saka si Mami. Ayaw siya ni Mami, pero gusto siya ni Daddy. Pero kalaunan, hindi naman natin mapipigilan eh. Kasi talagang alam niyo naman yung kwento ni Mama Dang na talagang tumibok daw yung heart niya kay Papa nung binisita siya ni Papa nung mataas yung tubig, andun pa rin. Hindi nawala. Akala niya hindi darating yung manliligaw niya, pero andun pa rin. Nakita niyo si Pastor Jan, nanliligaw siya sa bahay. Ang nangyayari po kasi ngayon is, ang ligawan, cellphone lang, sa message, after 3 months, sila na. That is wrong. Okay, mga kabataang babae, respect yourself. Respect yourself. Pastor, bakit hindi na ako makahanap pag nagiging ganun ako kahigpit, etc. Sabi ng Bible, mas maganda pang huwag ka na mag-asawa kaysa makapag-asawa ka nang sisira sa buhay mo. Alam niyo po, medyo explicit tayo ngayon. Ang virginity ng isang babae is a treasure sa isang lalaki. Dapat hindi ito binibigay. Kapag nagte-treasure hunting ka, madali bang kunin ang treasure? Hindi. Maghuhukay ka talaga ng matagal. Gagastos ka. Pahirapan. Ganun talaga. Kasi in this way, dito mo makikita kung masigasig talaga yung lalaki na gusto ka talaga. Amen po, mga single ladies. Do not just give that away. Amen. Hindi, Pastor, kasi pogi eh.
Ang pogi kasi pastor eh. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Okay, listen to this, no? Yung pogi, hindi kayo pakakainin yan. Pwede kayong in love for the moment, pero there will come a time na magugutom kayo. Nasubukan nyo na magutom? Pastor, ako na lang magtatrabaho para sa boyfriend ko kasi pogi siya. Ayan na. Doon na magsisimula yung disruption ng right order. Okay? Which is so wrong. Again, the question is, dapat ba mag boyfriend, girlfriend? And I will tell you this, and this is the biblical truth. Kapag nanligaw ka, sa magulang muna, kapag sinagot ka, hindi kayo mag-i-stay ng 1 year na magjowa. Wala sa Bible yun. Kapag sigurado ka talaga sa kanya, kaya mo siya niligawan, kilalanin mo na siya. Alam niyo po, para mabilis makilala ang isang babae o kaya ang isang lalaki, bumisita kayo sa bahay nila. Tingnan niyo kung paano nila tratuhin ang kanilang mga magulang at kanilang mga kapatid, ganun kanila tratuhin. Gets po natin? Kapag yung nililigawan nyo is bastos sa kanyang magulang, siguraduhin nyo, mas babastusin niya yung magulang mo. Kaya doon pa lang dapat, takbo ka na. Ganun po yon. So dapat in a short phase of time, sabihin na natin, sabi nga ng ibang pastor, 3 months time lang. Medyo maluwang ako, 6 months time. And 6 months time, planuhin nyo na kung paano at kailan kayo magpapakasal. Ganun ba yun, pastor? Ganun yun tama? Yes. Kaya nga hindi po ito basta-basta eh. Pastor, 7 years na kami ng girlfriend ko. Buti hindi ka pa hiniwalayan. Kaya nga ito po, makinig, no? Ano po, mga tatay at mga kabataang lalaki. Alam niyo po, simula pa lang ng 12 years old, dapat tinuturuan na natin yung mga lalaki natin na kung paano kumita. Kasi inevitable po, at there will become a certain age na magiging mainit ang katawan ng mga bata. Lalo na in this generation, naalala ko, naging, anong tawag mo dito, talagang naramdaman ko itong parang lustful desire ko nung 16 years old ako. Imagine niyo yung mga bata ngayon. 10 years old pa lang. Yung iba nga nabubuntis ng 14 years old. I mean, what do they know? Kaya ito po, isa-suggest ko sa mga tatay, kapag meron kayong anak na lalaki, 11 years old pa lang yan, 12 years old pa lang, sinasama nyo na sa inyong trabaho at turuan nyo kung paano sila kumita. Kung sabaga, let them enjoy yung moment na kumikita. Halimbawa, ito pong, isa po sa nakita kong ginawa ng utol ko, na nakakwento niya sa amin. Yung anak niya daw na lalaki, si Trevor, meron siyang gustong video game. May video game. Ngayon si tatay niya, madaming pera si tatay niya. Pero ayaw niyang bigyan ng kagad kasi gusto niyang matutong paghirapan niya yung kung ano yung ibibigay sa kanya. Sabi niya sa anak niya, you ask mommy if she has something, some work for you to do. And after you do it, I'll pay you. How much, daddy? So, naniningil na, So, pinaayos ni mami niya yung kwarto, pinalinis, etc. Daddy, I'm done. Oh, here's the money. Tapos pagkabili daw ng anak niya, nung video game na hinihingi niya, yung binigay sa kanya, iniingatan niya. Kasi pinagpawisan niya. Nakikita niyo ito? At the early age, he's trying to enjoy the fruit of his labor.
Bakit, pastor, kailangan turuan yung mga lalaki na ganito? Kasi darating ang araw, kapag naging mainit na yung katawan yan, maghanap ng girlfriend yan. Hindi nyo mapipigilan yan. At bilang magulang, ang pwede mo lang gawin, ipanalangin sila. Pero ang pinakamainam na gawin, ihanda sila sa kanilang hinaharap. Dahil kapag sila natuto ng kumita, pagdating na nila ng 18, mas malaki na yung kita nila sa inyo, pwede sila mag-asawa. O tandaan ho natin mga kalalakihan, lagi ko pong ulit-ulitin sa inyo ito. Kapag wala kayong trabaho, wala kayong karapatan na magkalat ng lahi. Masakit man pakinggan, pero yun talaga. Wala kayong trabaho, hindi kayo kumikita, hindi nyo kayang bumuhay ng pamilya at tambay kayo, wala kayong karapatan magkalat ng lahi. Kasi kung magkakalat man kayo ng lahi, pastor, kaya ko naman, magkakalat ako, bala ka sa sinasabi mo, hindi ako naniniwala. O sabihin na natin gano'n, nagkalat ka ng lahi, sino ang magiging biktima? Yung mga anak mo. And eventually, yung mga anak mo, nakikita yung magulang, ay ganito pala. Gagayahin ko si tatay, o di inulit niya lang yung ginawa mo. Dito po nasisira ang isang community. Ito po ang nangyayari sa AMSIC. Kasi anong gagawin natin? Mag-aasawa tayo kasi na-inlove tayo kasi pogi o kaya maganda. Eventually, nabuntis tayo tapos nagka-iringan tayo. Hindi na kayo magkagustuhan, naghiwalay na kayo. Hindi na kayo magkasundo naghiwalay na kayo. O tandaan niyo po, lahat ng hiwalay, na kahit na anong iyak nyo, lalong-lalo na kapag alam niyo yung salita ng Panginoon, kahit na anong iyak nyo sa Panginoon, hindi kayo sasagutin. Nakita niyo yung Bible verse na binasa natin? Hindi ba, pastor, may grace naman si Lord? Yes, may grace si Lord if you correct your heart. This is what God wants in His Word. Or this is what God intends for all of us. He wants us to have a correct knowledge or sabihin natin basics of the Bible na ito yung susundan natin as a true order of the family. Pastor, paano po ito niyan? Kasi sabihin na natin na gusto nga akong baka pag-asawa ng Panginoon, ngayon, married na ako, etc. Ay paano naman, pastor, kapag wala na talaga naghiwalay na kami? Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga permissive things regarding this situation. So when is divorce permissible? Kailan ba katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon ang divorce? Matthew chapter 19 verse 9. Basahin ho natin. And I say unto you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman, commits adultery. Except for adultery. O sabihin natin adultery. Anong ibig sabihin ng adultery? Translate natin, pakikiapid. You are having relationship outside marriage. Ngayon, kapag yung asawa mo is ganun na nga, meron ka ng dahilan and hindi ka na magiging guilty kapag nag-divorce kayo. O kung sabaga sa Pilipinas, mag-annulment na. Ano ho? Kasi hindi pa daw na-approve yung divorce. Ngayon, pag nagsimula na yung annulment, yung iniwan, pwede na siya mag-asawa ulit na hindi na siya pwedeng magigilty. Ibig sabihin, mag-aayduhan na naman siya sa harap ng altar. Pastor, pwede bang wag na mag-asawa? Pwede din. Asikasuhin mo na lang yung mga anak mo. Pastor, hindi ko kayang mag-isa. Exactly. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin. Meron pang karugtong ito. Kaya gusto ko lang maliwanagan ng bawat isa. Hindi mo pwedeng iwan ang iyong asawa. Sasabihin mong hindi ka na in love sa kanya, maghanap ka na lang iba. Hindi pwede yon. Sa Bible, hindi pwede yon. Halimbawa, si lalaki, naganap siya ng iba, at si babae, hindi naman siya nag-commit ng adultery. Ang mangyayari nito, kapag yung pinakasalan niya na bago, silang dalawa is considered magko-commit ng adultery. Nagets niyo po?
Ngayon, si babaeng iniwan niya, pag nag-asawa siya ulit, hindi siya considered nagko-commit ng adultery. Vice versa po yan. Ano ho? Kapag si babae naman yung nangaliwa, tapos si lalaki, iniwan niya si lalaki, ngayon yung inasawa ng babae, silang dalawa nag-commit ng adultery. And there will be punishment. Ngayon, si lalaki, na hindi naman siya nag-commit ng adultery, iniwan siya ng asawa niyang babae, pag nag-asawa siya ng panibago, wala na yon. Kung sa baga, safe na siya sa harap ng Panginoon. Nag-gets po natin? Sasabihin ko sana, lahat ng divorce, magsabi ng, joke lang yan, joke lang. Okay? Huwag kayo mag-amen. God forbid, no. That's why the Lord says, pray that you will not fall into temptation. Pray. Meron po ba kayong prayer together with your wife and your husband? Dapat meron kayong prayer together palagi yan. May devotion kayo. Kasi the Lord Jesus is the source of your strength together. Hindi dapat mawawala ito. Okay. 1 Corinthians chapter 7 verse 15. Ito yung isa pang rason. Yet if the unbelieving spouse lives, kahit na walang ibang babae, ano ho? Yet if the unbelieving spouse lives, let him live. In such cases, the remaining brother or sister na iniwan, sabi ng Panginoon, is not spiritually or morally bound. Ibig sabihin, kapag ikaw mananampalataya ka, iniwan ka ng asawa mong hindi nananampalataya dahil naghanap siya ng ibang babae o naghanap siya ng ibang lalaki. Ngayon, iniwan ka na, nag-file na kayo ng divorce, pwede ka na mag-asawa ulit na hindi considered as fornication or adultery in your part. Pero sa kanya, since na hindi siya believer, wala na yon. Siya lang bahala kay Lord. O, nag-gets po natin? Dalawa lang. Kapag nangaliwa ang asawa mo, sexual immorality, doon ka lang pwedeng mag-divorce. O kaya kapag yung ikaw ay, alam niyo po itong pangalawa, pag yung spouse mo hindi mananampalataya, kaya nga itong mga kabataan, sa mga single po, huwag kayong maghahanap ng hindi believer. Ba't kayo mag-aasawa ng unbeliever? Kasi, Pastor, mas madaming unbeliever na pogi. Mas madaming unbeliever na maganda. Okay. Yan yung palagi nilang sinasabi. Huwag lang po kayo tumingin sa panlabas na anyo. Dahil una sa lahat, darating ang araw na lahat tayo tatanda. Pero kung ano yung nasa loob, yun yung dapat talaga na ating tinitingnan. They are pure. They are God-fearing. Ito dapat yung mga hinahanap ninyo. Pastor, mahirap makahanap ng ganon. Totoo, mahirap talaga lalo na sa panahon na ngayon. Alam nyo, kaya ito yung dapat nating gawin. Tayo ay yumukot, manalangin, mag-fasting. Pastor, pinagpa-fastingan ba to? Yes! Alam nyo ba, meron akong kaibigan na talagang, pangalan niya James. Hindi niya naman makikita to, kaya isi-check ako sa. Pangalan niya James. Alam niyo po, nung una, meron siyang gustong-gustong babae. Ito kasing batang to, kilala ko na to long time ago. Kilala ko din yung parents niya. Talagang very good parents. Pinotektahan niya talaga yung mga anak niya. Ngayon, itong anak niyang lalaki, magaling na song leader, talagang anointed. Very anointed. And meron siyang gustong babae, pinag-pray niya, sabi niya sa akin, Kuya Al, tulungan mo naman ako pag-pray natin itong kasi gusto ko talaga siya. And then, ako naman, pinag-pray ko, sige, Lord, speak to me. Ito ba talaga yung gusto mo dun sa kaibigan ko? Kasi kino-confirm niya sa mga different friends niya na close relationship niya, no? Malapit na kaibigan. Ngayon, yung mga ibang kaibigan niya, hindi ko alam yung sinabi, pero ang sinabi sa akin ng Panginoon, sabi mo sa kanya, hindi ko gusto yung babae. Because this woman, sabi ni Lord sa akin,
has been into several relationship before him. And sabi niya sa akin, I love my son. He has never been kissed, never been in a relationship, and I want to protect him. Yun yung sabi sa akin ni Lord. Sabihin mo sa kanya, ayoko yung babae. Nung sinabi ko sa kanya na, James, ayaw ni Lord eh. Ayaw ni Lord yung babae para sa'yo. Sabi niya, pinag-pray ko talaga yan. Tapos maluha-luha pa siya. Gusto ko talaga to, Kuya Al, pero hindi. Hindi talaga. So, sumunod siya. Masunod rin na bata eh. Then, years later, ang mangyari nito, meron na naman siya nakilalang, Kuya Al, sabi niya, meron talaga akong gustong babae na ganito. Ito yung pangalan niya, sabi niya. Can you pray kung siya ba talaga yung ano? And I'm asking several of my friends to gusto kong ma-confirm yung revelation ni Lord. Hindi ko rin alam kung ano yung mga sinabi ng mga ibang friends niya, pero the Lord told me, sabi sa akin ni Lord, this is a young woman. She has never been kissed. Faithful, true, a prayerful woman. I want this woman to be with my son. Yun yung sinabi ko sa kanya, kaya tuwang-tuwa siya. Alam niyo po yung ginawa niya? After kong sinabi sa kanya, that very day, pumunta siya sa bahay ng mga magulang ng babae. At sinabi niya, aakit siya ng ligaw. At ngayon po, kasal na sila. Meron na po silang isang anak. At meron palabas na yung bago. No? Nakikita niyo po yung point ko dito. Hindi niya man tinanong yung babae. Na kung gusto mo ba ako, pwede ba tayong maging tayo? No. Pumunta siya sa bahay ng magulang. Sinabi niya, I like your daughter. Can I, alam yun, niligawan niya. And right there and then, sinagot siya. Nung babae, hindi niya alam na may gusto rin pala sa kanya yung babae. Di ba? How sweet? Pastor, pwede rin kaya mangyari sa akin yun? Of course. All you need to do is just to base your life in the Word of God. Amen. Pastor, paano niyan? Nagkamali na ako. I'm no longer a virgin. Nabigay ko na yung aking bataan dahil sa stupid decision ko nung aking kabataan. Ano ba yung pwede kong gawin? You fast and pray. Let the Lord cleanse you. Oh, let me give you a scientific thing. Shinare ko ito kahapon. Pero para maintindihan natin. Alam niyo ba, scientifically, when a man sleeps with a woman, nag-sex sila, alam niyo ba yung DNA ng lalaki stays in the woman's body for decades? Decades. Anong decades? Ilang years yon? Decades, ha? So, ang DNA ng isang lalaki nag-i-stay sa katawan ng babae for decades. At alam niyo ho ba, ang white blood cell o yung immune system ng woman and ng man only recognizes one DNA. One DNA only. And every other DNA, nire-recognize niya as threat. So itong mangyayari niyan, kapag ang isang babae nakipag-sex sa isang lalaki, yung nakauna sa kanya, i-recognize nung immune system ng babae na itong DNA ni lalaki is the husband. So imprinted na yon, imprint. So sa tuwing magsisex sila, ang mangyayari nito, yung immune system ng babae, makikita niya ngayon yung sperm ni lalaki. Ay, hindi. Sperm to ni husband. Hindi threat ito. Let's go back to our position. Hindi ito threat. Okay? Yun. Same thing din sa lalaki. It recognizes one DNA. Ay, DNA ito ni wife. Kaya hindi ito dapat lusubin. Imagine niyo, if you're having sex with several people, litong-lito na yung immune system nyo. Ang mangyayari nito, kaya nga pansinin po natin mabuti, ang yung mahilig makipag-sex outside marriage o yung mga active, sila yung unang nagkakasakit at maagang namamatay. Bakit? Litong-lito yung kanilang immune system. Scientific po ito.
Nag-research pa ako para sa inyo. Kaya po matakot tayo na makikipag-sex lang tayo basta-basta kung kanina because we feel great about it. No! And what more? Alam niyo po, meron akong mga kaibigan, hindi naman masyadong close. Gustong-gusto nilang gustong-gusto nilang pumupunta sa mga bar, ganyan. Meron pang one time talagang hinold up nila ako na pinilit nila akong ipasok sa ganun kasi iniisip nila baka daw bading daw ako or what, no. Pero sabi ko sa kanila, pastor ako. Sabi ko, wala ito sa wala ito sa I do not believe in such thing. Hindi, okay lang kasi mag-happy lang tayo. Sinabi ko sa kanila, alam nyo tol, someday, i-rip nyo itong ginagawa ito. Magre-rip kayo ng napaka-terrible harvest. Ang rip na yan. Pinipiritsan na tayo ni pastor. Ito, mga bata pa kami nun. So, kayong matatanda na kami, nagkita-kita kami nung minsan. Mga kabarkada namin yan, nila Boji. Ngayon, nung nagkita-kita kami minsan, nagtanungan sila ngayon, o ilan na yung anak mo? Wala akong anak eh. Nakita niyo to? O ikaw, ilan ang anak mo? Wala akong asawa eh. Sabi ko. Tapos yung isang kaibigan ko na mahilig na mag-barbar hopping na kung saan yung nagkikipag-sex sa prostitute, hindi siya magkaanak. Are you seeing this? Someday, you will reap the consequences. And we think na, pastor, hindi naman prostitute yung girlfriend ko or whatever. Alam niyo po, there's always a consequence. Outside marriage, having sex outside marriage, there's always a consequence. O sabihin na natin ngayon, nagkamali ka na. Pastor, ano yung pwede kong gawin? Sanctify yourself. Fast and pray. Lord, cleanse me from all of this unrighteousness. Kaya nga ito po, alam niyo po, nung mga kabataan ko, hindi ko naririnig yung mga turong ganito. Kaya ako, explore here, explore there. Do this, do this. Hindi ko alam, mali pala. Ito kasing topic na ito, parang nag-hesitate tayong ituro. Kasi napaka-sensitive nga naman. Pero alam niyo ba, dapat tinuturo na ito sa mga bata? Lalo na sa generation this time. Actually, age 10, dapat tinuturo na ito. Na dapat malaman nila yung how to protect themselves. Sa mga nanay, kapag may anak kayong babae, dapat ituturo nyo sa kanila, walang ibang pwedeng humawak sa kanilang private part besides nanay or siya lang. Amen? Pastor, si tatay, pwede hindi. In this generation, no. Let the mother clean the little children. Yung anak na babae. Kasi ngayong generation, it's different. You should not leave them with other people. Pwede pong pakialagaan yung anak kong babae. Magmamasyal lang kami No! Do not leave them. Pastor, kilala naman namin, etc., etc. God forbid, but I want you to protect your children. Iba na po ang generation ngayon. Kahit nakakilala niyo pa sila. Amen po mga parents. Okay. I hope walang na-offend. Ano ho? Kailangan ko kasi nating i-address ito, kundi ako ang mananagot kay Lord. Anyway, when is divorce permissible? During sexual immorality or kapag iniwan ka ng unbelieving spouse mo. Okay. Ito sa mga iniwan ng asawa,
hindi ko na itatanong na kung sino ba at magtaas kayo kamay, hindi ko itatanong 'yon, okay? Mga iniwan ng asawa, Pastor, ano yung gagawin ko ngayon? Ito yung verse para sa inyo. Ready na kayo? Iniwan kayo, nag-asawa ng iba yung asawa ninyo. Ito yung verse para sa inyo. 1 Corinthians chapter 7 verse 8. I say to you, those who aren't married, yung hindi pa kasal, and to the widows, yung mga iniwan, ito ang word para sa inyo, it is better to stay unmarried. Ito, verse Ano sabi niya? To those who are not married and to those who are widows, na iniwan kayo, it is better to stay unmarried. Sabi ni Paul, just as I am. But if they cannot control themselves, go ahead and marry. It is better to marry than to burn with lust. Iba-iba po ang tao. Meron yung mga taong hindi makapagpigil sa sarili nila. At meron din mga taong marunong magpigil. O ito po, maiintindihan ito ng mga may asawa na. Maiintindihan nyo ito. Meron ho bang mga pagkakataon na yung asawa nyo kapag hindi nyo pinagbigyan, nagmumukhang parang demonyo? Ayan, tumatawa yung iba. Ibig sabihin, alam nyo yung sinasabi ko. Ibig sabihin, nagmumukha ng demonyo. Do not deprive them. Okay? Pag-uusapan natin yung next time, yung deprivation about, ba't ba natin pinag-uusapan to? Kasi kailangan natin iklaro para hindi tayo magkakalituan kung ano yung dapat talagang gawin. Yung biblical way, okay? Sabi ng Panginoon, meron kasi yung mga tao na hindi talaga makapagpigil sa kanilang passion, sabi ng Bible. O yung parang urge nilang makipag-sex. Pag meron kang itong urge na makipag-sex na talagang hindi mo mapagilan yung sarili mo, mag-asawa ka. Yun yung sabi ng Bible. Pero pag ikaw sober ka naman, hindi ka naman talaga yung desireful sa mga ganito, sabi ng Bible, stay unmarried. It will be better for you. Malinaw po ba? O alam na natin na hindi tayo malilito. Para sa mga darating na panahon, alam natin kung paano i-address ang mga bagay na ito. Uulitin ko po i-summarize po muna natin lahat bago tayo magtatapos. Mga tatay, kapag may anak kayong lalaki, turuan nyo na silang kumita at the age 12. And I'm telling you the truth, teach your children how to earn so that at the right age, ready na sila, hindi kayo mag-aalala. Ang mahirap kasi ganito Hindi nyo sila naturuan. Nakabuntis sila ng babae. Ngayon, itong mga magulang ng babae, lulusubin kayo, pakasalan nyo yung alam ko, buhayin nyo sila, etc. Sasabihin ng anak nyo lalaki, Tay, walang paggatas yung apo mo. Wala siyang pandamit. Birthday niya na. Pambihira. Alam niyo po, ituruan po natin yung mga anak nating lalaki na magkaroon sila ng hiya sa kanilang mga balat. Alam niyo po, sabi sa akin ni Mama Dang, humingi ako ng pera nung mga kabataan ko. Mapangin ng baon ka kung ganyan. O ito, sabi. Huwag mong pandidate yan. Huwag ka rin hihingi kay papa mo ng pandate. Matuto ka magtrabaho. Ako naman, naghanap ng trabaho. Nung nakahanap na ako, proud naman ako. Uy, kumikita ako. At the early age, dapat po matuto sila. Mga batang babae, mga dalaga po natin, ito po yung gusto kong i-brought up sa bawat isa sa inyo. If God has given you that virginity, keep it. It is a treasure na hindi nyo dapat binibigay kung kani-kanino lang. Huwag nyong ibibigay yan kahit kanino hanggat di kayo binibigyan ng
ring at nag-ayduhan na kayo sa harap. Pastor, pwede ba yung kiss lang? Yung kiss sa cheek, ganyan. Pwede ba yung babanat pa kayo eh? Okay, this is the truth, no? At gusto ko pong ilinaw ito, lalong-lalo na po kayong mga in relationship, okay? As much as possible, kapag nagliligaw pa lang kayo, mas maganda yung magkasama lang kayo, manunod lang kayo ng sine, pero walang touch. Pastor, ano yun? Pwede ba yun? Kasi oras po na naghawakan na kayo ng kamay, merong electricity yan. Tama. Yung electricity na yan, akala nyo parang, wow, kilig. Sa babae, kilig. Pero sa lalaki, hindi. Matakot kayo. Iba kasi sa lalaki. Sa lalaki, iba ang kinikilig. I'm telling you this because this is the truth. Kaya as much as possible, mga kababaihan, walang hawak. Pwedeng maging tayo, pero no touch. Kapag ayaw ni lalaki, o di ayaw mo. It's not my loss. Sasabihin ng babae. Pero kapag binigay mo na yung kabataan mo, yung bataan mo, maghahabol ka ngayon kasi binigay mo na sa kanya. Sasabihin niya sa'yo, wala ka naman pwedeng ipagmalaki sa akin. Tama? So take care. Take care of that. Sa mga mag-asawa naman po, remember that God will not hear your prayers. If you divorce your wife o nag-commit kayo ng adultery, magkaaminan kayo. Ngayon, pagkasundoy nyo, ipag-pray nyo mabuti. Till death do you part nga eh. Kung si Jesus, He asked us to forgive how many times? 70 times 7. Kapag nagkamali yung asawa natin, patawarin po natin sila. Pastor, habitual na eh. Dapat kulong na yon. Habitual, di ba? Sabi nga sa kapag habitual na yung pagnanakaw, kulong na talaga yan. Wala, na yan, non-bailable. Article, hindi, joke lang yan. Hindi ko alam yun eh. So ang sinasabi ko lang po dito, pag-usapan niyo pong mag-asawa na dapat hindi tayo hahantong sa hiwalayan kasi oras na naghiwalay kayo, ulitin ko po, hindi mapapakinggan ng Panginoon ang inyong panalangin. Sa mga single mothers, single fathers, kapag bata pa kayo and you feel the urge of your body na kailangan nyo ng sexual relationship, you pray to the Lord. Lord, naway makapag-asawa pa ako. Pastor, makakapag-asawa pa ba ako? May anak na ako? Who knows? God is gracious. God is kind. He will make a way if you will commit yourself unto Him. Amen? Pero ang sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 7 verse 8, it is better for you to stay unmarried. Pero kapag hindi mo mapigilan ang sarili mo, go and get married. And make sure if you will say, I do again, make sure na magiging tapat kayo sa bawat isa. Kaya dapat ipag-pray nyo talaga ng maigi. Amen po ba? Naliwanagan ho ba tayo? There is always blessing in following the Lord. There's always a punishment in disobeying, which is these are the things that we're going to talk about next week. Amen po ba? Lahat po tayo tumayo sa presensya ng Panginoon at naway natuto po tayo ngayon. Parang Bible study ang dating Pero kailangan ho nating matutunan ito. Dahil kapag hindi ho natin alam, tira bali-bali lang tayo at ginagawa lang natin kung ano yung iniisip natin na tama. And this is the biblical way. Yung mga binigay ko pong verses ngayon, I want you to check them out as a whole chapter. Basahin ho natin within this whole week, ito yung i-meditate natin. Especially po sa mga mag-asawa.
At sa mga single, sa lahat na lang, singles, mga singles, and everyone else. Amen? Now, this is what we're going to do this morning. Ito pong gagawin natin, ano ho? Do you know what? Sa mag-asawa, when you say I do in front of the altar of God, tapos nag-sex kayo, ang sabi ng Panginoon, that is holy. In His sight, those interactions are holy. Banal yun sa harap ng Panginoon. And He honors that. And this is the thing. He honors that and He blesses you both. Amen? So alam na natin, kabaliktaran nun, it's a curse. There is a blessing when we follow. Know this, that when we do such thing for the glory of God, it is God who's being glorified. Kaya wag po nating iisipin na mali yung ginagawa natin. Isipin natin na ito yung kalooban ng Panginoon. He wants us to be happy. He wants us to take joy of every circumstances in our life. So today, ang gagawin lang po natin, i-dedicate po natin yung katawan natin. Ano ho? Can you just raise your hand? Now put your hand, parang hawakan nyo yung katawan nyo na ganito. Sabihin nyo sa Panginoon, Lord, itong katawan na ito ay para sa inyo. Itong katawan na ito ay para sa iyo lang. At sa may mga asawa, sabihin natin, ako ay para sa kanya at siya ay para sa akin. Wala nang iba. Para lang kami sa isa't isa, Panginoon. At sabihin niyo sa Panginoon, Lord, kayo po ang sentro ng aming pag-iibigang mag-asawa. At sa lahat ng single, lahat ng hindi pa kasal, sabihin niyo, Panginoon, i-reserve ko itong body ko. I will reserve this body, this physical body, Lord. It will stay pure, honorable, until I say I do at the altar. Lord, help me, protect me, cover me, in Jesus' name. Sa lahat ng may mga anak na lalaki, pray this with me. And I want you to think of your children na lalaki. Lalong-lalo na yung mga bata pa. Lord, itinataas ko po yung anak ko. Come on, just say the name of the child. Itong anak kong lalaki, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na turuan mo po silang yumaman. Kumita ng malaking pera, Panginoon. Na habang bata pa sila, Panginoon, na sila ay matututo kung paano humawak ng pera. Na hindi po ako mag-aalala kung darating man ang panahon, Panginoon, na sila ay mag-aasawa na. Hindi ako ang gagastos para sa kanila. Kasi ito po ang intensyon mo, Panginoon. Kaya protektahan mo po ang aking anak na lalaki habang sila ay maliit pa. Ngayon, kapag malalaki na yung mga anak nyo, think about them and say their names as you pray this. Lord, ngayong malaki na yung anak ko, Ama. Ang dalangin ko po, i-bless niyo po sila ng kalakasan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nanaway, Lord, payamanin niyo pa po sila. At para hindi po sila maging irresponsible na tatay. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na gawin ng tama. Convict mo po sila, Panginoon, na manampalataya at magkaroon ng takot sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, protektahan mo po sila para ang susunod na generasyon ay may ibubuga pa at may magandang kinabukasan kaysa sa amin mag-asawa. Kapag meron po kayong anak na babae, lalong-lalo na yung mga maliliit pa, pray these words with me. O Panginoon, protektahan mo po ang aking anak na babae. Huwag niyo pong hayaang gawin nila ang aking pagkakamali. Huwag niyo pong hayaang ulitin nila, Panginoon, ang aking pagkakamali.
kundi protektahan mo po sila, Panginoon. Cover them, O Lord God, with your precious blood. And right at this very moment, Lord God, shield them, Lord, from evil men, from evil people, O Lord God. Cover them, O Lord God. Let them be pure in their childhood. And as they grow, they will respect themselves, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na protektahan sila. And we will do our best, Lord, to let them learn about your word so that they will fear you. Na habang sila'y tumatanda, Panginoon, sila'y magkakaroon ng matinding takot sa inyo. Kapag mayroon po kayong mga anak na dalaga na, pray these words with me. Lord, I dedicate to you my children, my daughters, O Lord God. They are already at the right age, O Lord. O God, protect them. Protect them from evil people, from evil men. And Lord, we pray, O Lord God, dalihin mo po sa kanila ang tamang lalaki, Panginoon, na may takot sa inyo, na may pera, na hindi po sila gugutumin, na may maayos na pamilya, na mahal ang kanilang mga magulang, para mamahalin din nila ang aking anak na babae. Ama, ang dalangin ko po, Panginoon, protektahan mo po sila. Dahil po kami ay tumatanda at marahil hindi po namin sila makikitang ikasal. Pero Panginoon, ang dalangin namin, ikaw po ang humubog at pumotekta sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Thank you, Jesus. Now, let's continue to pray. Lahat po ng kasal na, kapag kasama nyo po yung inyong asawa, mas mainam magtabi po muna kayo at the moment. We're going to pray for you. Lahat ng mag-asawa po, Ma, kayo din Will you participate? Let me pray for you. Father. Ito po yung mga couples namin, Panginoon, sa church. Mag-asawa, Panginoon. We pray, let your love deepen, O Lord God, sa kanilang pagsasama. Hayaan niyo po yung protection niyo po ay mapa sa kanila. At i-bless niyo po sila, Panginoon, na yung kanilang mga anak, Panginoon, ay poprotektahan mo at pagpapalain din. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mag-bless sa kanila, Lord God. We pray, Lord, that let your embrace be upon them and let your love, O Lord God, flourish upon them. I'm hearing the Lord sa mga mag-asawa. Makinig po kayong mabuti. I'm hearing the Lord is telling me something. The Lord says, you have individual calls. But now that you are married, the Lord says, you have a call together. And that calling is supposed to be built up while you live. Establish my plans together, the Lord says. Do not have separate plans, but the Lord says, plan together, meet in the middle, and I will bless your every work. Plan together, meet in the middle. May mga disagreements kayo, sabi ng Panginoon, but the Lord is saying, meet in the middle and pray that the Lord will bless whatever God has implanted within your heart. And say unto the Lord, Lord, here are our plans. Here are our plans, O God. We dedicate it to you. Pagpalain niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. And I'm still hearing the Lord is saying, do you know, children, God is talking sa mga mag-asawa, that I hear your voice. I hear your every prayer.
You already know, the Lord says, that I answered a lot of it. Right in front of you, I have shown you that I have heard you. And the Lord is saying, I'm still hearing you, so do not doubt. I'm still hearing you. He shouts at His throne. The Lord says, I still hear you. And I, the Lord your God, will bless you. And I'm hearing the Lord saying, come on, pray. Sa mga mag-asawa, pray today. The Lord saying, I will answer you. Can you just hold each other's hand? Hawakan niyo po yung kamay ng asawa ninyo at sabihin niyo sa Panginoon yung inyong pinapanalangin. Ama, itong aking panalangin sa aking mga anak. Come on, just utter it. Even just in your mind. Ito po yung aking panalangin sa aking mga anak. Ito po yung aking panalangin, Panginoon, sa aking mga apo. Ito po yung aking panalangin, Panginoon, sa aking mga apo sa tuhod, Ama. Sila po'y inyong pagpalain at protektahan, Panginoon. Oh, I'm hearing the Lord saying, sa mga mag-asawa, ito yung sinasabi nyo sa Panginoon. Lord, ito makikita nyo nakikinig ang Panginoon sa inyo. Ito yung sinasabi nyo sa Panginoon. Sinasabi nyo, Lord, huwag nyo pong hayaan na kami mamatay at mag-iiwan kami ng problema sa aming mga anak. Huwag nyo pong hayaan, Panginoon, na kami umuwi at mag-iiwan kami ng problema sa aming mga anak. Bagkus, Panginoon, sinasabi niyo sa Panginoon, payamanin niyo kami para maiiwan kami, Panginoon, sa aming mga apo at sa aming mga kaapot-apuhan, Panginoon. Na masasabi namin, katulad ni Job, Panginoon, that he has left inheritance to his children and children. Lord, let we be like them. Naririnig niyo po ito. This is what you have been praying to the Lord. And the Lord says, I hear your prayers. And my beloved couples, the Lord says, from my throne I will raise up my hand so that these prayers of yours will be established starting today. So believe, the Lord says. Believe in me. Believe in my word, and I will establish your children's house even greater than yours. Even greater than yours. And you will say to the Lord, Lord, pwede na akong umuwi, Panginoon, because I know my children's children are well off and they are okay. Oh, I hear the Lord. Sa mga mag-asawa po, this is your prayer, the Lord says. And He hears your word. And it is a confirmation that today, the Lord says, He has answered you. Can we just lift up our hands? Father, thank you. We praise your name and we thank you, Lord, for your blessed revelation. We thank you, Lord. Ama, ang dalangin po namin, Panginoon, gusto po namin magkaroon ng lugar na kung saan a God-fearing place. You have revealed to us, O Lord God, that our children's children will change this place, O Lord God. So Lord, we pray, help us, Lord, to be true to your word. And help us, Lord, to level up our children in the fear of the Lord. So bless us, Lord, this morning we pray. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga blessing na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Ngayong pong umaga, Lord, we just dedicate our lives to you once again. And we just want to thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.